Good day guys, so mag-update lang tayo sa mga kalapati natin at magbibigay tayo ng vitamins dun sa kalapati natin na panglaban, nag-iisa. Tapos bibigyan ko rin yung isang panglaban natin na sa darating na norte. So update muna tayo dito sa mga kalapati natin. So yung isang breeder ko pala, isang pares ng breeder ko, nilagay ko na nga rito. So pinaghiwalay ko na. So may similya pa naman sana, itlog nun. Hindi nga natin na kumbaga napahalimhiman at tinapon ko na nga itlog, binigay ko rito sa aso namin. So tuwan-tuwa at parehas may similya pa naman yung itlog na yun, sayang. Ayan, so wala naman ako magawa kasi nga magsasalang na tayo ng panibagong breeder. Tapos wala na rin sa kondisyon yung hen natin. Ayoko kasi na magaya sa mga ibang breeder to na napansin niyo wala na sa kondisyon siya. So maganda naman yung katawan niya, kaso wala na nga sa kondisyon, kaya hiniwalay na nga natin. So kahit na may itlog sila, itinapon ko na kahit may similya. So ganun talaga mga kabi. Nakita nyo, ayaw niya nga kumain. So wala kasi sa kondisyon, kaya hiniwalay ko na. So minabuti kong paghiwalay na lang sila at isasalang na rin natin to. So salamat pala sa mga nagko-comment, nagla-like at nag-share ng video natin. So kahit na hindi ko pinapa-share yung video natin, marami pa rin nag-share. So nakikita ko kasi yung mga kabi doon sa YouTube creator. So nakikita ko doon na may nag-share nga ng mga video natin kahit na hindi ko pinapa-share, sineshare. So maraming salamat sa mga nagla-like, nagko-comment at patuloy nga sumusuporta sa atin. So huwag nyo nang kalimutan na mag-like ngayon dito sa video natin at mag-comment na rin kayo. Kasi nga napakalaking bagay niyan sa akin. So bali pinaghiwalay ko na itong dalawa kasi nga gagawin na nga natin breeders. Kaya nga naman mga nasabi ko sa inyo sa mga previous video natin. Ayun yung dalawa na yan. Tapos yung ipapares nga natin dito, medyo maganda naman yung kondisyon. Kaso nga, kukondisyon pa natin. Tapos pati itong dalawa na to, kukondisyon pa natin. So baka sa mga susunod na araw ko pa ilagay dito yung dalawa nga natin na ipapares sa kanila. So bali dito yung nightbird natin, yung ipapares ko rito sa grizzle, yung nightbird natin na kalapate. Tapos dito naman yung foundation line nga natin. So John Arden Morris na pinagsama nga yung Falcon line natin. So ito mga kabi, halos pares nga sila na itsura, maganda yung itsura nila, kaya dito kasi sila pagpaparacing ko. Ayan. So bali susubukan ko pala lang vitamins ngayon, yung panglabang ko na nag-iisa na nag-clock nga. So hindi ko lang alam kung nag-clock talaga dahil nga, pero nasa 1K nga speed nun. So tiningnan ko naman sa forecast. Kaso nga, pinakita ko sa previous video natin, meron ngang problema, wala tayong load. So parang wala tayong load dun sa, may regular load tayo na i-send naman sa backup. Kaso yung sa mismong site nga mga kabi, wala nga. Kumbaga may pinapaload pa kasi yun. Halimbawa sa Yono Pro o sa Mapsi, meron kailangang paload dun. So hindi yung regular load ang gagana ron. Kumbaga yung regular load pang sa backup lang. So hindi ko alam kung na-update na yung natin, yung speed natin. Pero okay naman yung naging speed. So kung kailan lumayo, sabi ko nga sa inyo, nag-clock yung kalapati natin. Gaya nga nang sabi ko sa inyo, okay naman yung ganun. At meron pang 3 laps na bubunuin yung kalapati natin. So wala na tayong pag-asa sa superset. Ang pag-asa na lang natin yung triple crown nga, saka yung patibayan. So yung sinalihan nga natin sa BBC. Tapos meron pa pag-asa yun sa mga lap winner. So pero yun kasi mga kabi, yung lap winner lahat naman basta sumali kayo, kahit na butas-butas yung ibon nyo, makachamba yung ibon nyo na mabilis yung umuwi at tag-first nga kayo sa clocking, lap winner yun mga kabi. So yun yung inaasahan nga natin sa kalapati natin kahit papano may chance naman. So pero halimbawa pag marami yung ibon, yung iba nga, ibang puncher mga kabi, hindi na niloload kapag nabutasan na. So tayo kasi nag-iisa lang yun Tapos bali parang 1.5 ata na-i-entry ko doon. Kumbaga nagastos ko. So nanghihinayang din ako kahit papano maging finisher man lang yung kalapati natin. So yun nga isang kadahilanan pala mga kabi na kaya tayo mahal magbenta, kasi nga hindi naman tayo nagbre-breed ng marami. Tapos okay na lang naman sa atin. Kumbaga kinakaya naman natin na i-entry yung kalapati natin sa halagang 1.5. Isipin nyo, bawat kalapati na i-entry natin 1.5 to 2,000. So para sa akin kapag nagbenta tayo mga 2.5 to 3,000, kumbaga parang pinamigay lang yung kalapati. So parang gift bird ko na lang yan mga kabi. Real talk lang yun mga kabi. Baka sumama yung loob ng iba na nanonood. O kumbaga
mayabangan. Pero sa totoo lang, kung yung kalapate na i-entryhan nyo ng 1.5 to 2,000 eh. Tapos bebenta nyo lang ng 2,000. So ibig sabihin, kaya nyo ine-entryhan ng ganyan yan mga kabi, kahit sino no, wala namang siraulong mag-e-entry ng kalapate na kumbaga bobo yung kalapate mo, alam mo bobo yung kalapate mo, i-entryhan mo ng ganyan. So walang nagkakalapate o nag-aalaga nga na mag-e-entry ng ganyang halaga sa bawat kalapate na tingin nila bobo o talagang walang linyada yung kalapate. So tayo kasi alam natin na may mga linyada naman yung kalapate natin, alam natin yung kakayahan nila. Talagang kinukulang lang tayo sa pagtutok nga sa pag-aalaga ng kalapate. So yun nga, bali bibigyan ko lang ng vitamins yung kalapate natin. So check natin. Pakita ko sa inyo yung vitamins natin, dumidilim na rin kasi mga kabi. So ito mga kabi, yung bibigay natin, bali ano to, barley powder. So mamahalin to mga kabi, barley powder, tapos guyabano powder. Tapos itong dalawa na to, bee pollen. Parehas to, dalawang bee pollen, saka barley powder, at yung guyabano powder nga. Yan yung bibigay ko sa kalapate ngayon. So para maging maganda yung kondisyon niya. At sabi ko nga sa inyo nung umuwi nga, nitong lap nagsuka ng pintura, kumbaga siguro binakbak yung pintura doon sa loob ng crates niya. At puro suka nga ako ng na kumbaga mugmug ng pintura. So alam niyo yung tipong binakbak niya, halimbawa itong pintura na to, yung parang napagtutuka nga, yun yung naisuka sa atin. So kasi uminom yun eh. So kung napanood niyo yung previous video natin, ayun nga. So bali bibigyan ko lang nito dalawa. Bali apat to, ayan. So kakatapos lang kumain, maya maya na siguro kapag kakakain na, so kapag may tubig na, bibigyan natin. Ayan, nag-iisa natin pang laban. Mabara ako pa ngayon, no? So sa init nga ng panahon kinaya niyang umuwi kanina nang medyo mabilis yung speed niya. So ngayon lang ulit siya nag-speed ng ganyan. So medyo mabagal pa nga kasi sanay ako rito mga kabi nasa 1.1, 1.2 nga speedan nito. Ayan. Yung lahi niya. Tatlong magkakapatid yan mga kabi, ganoon ang mag-speedan, 1.1, 1.2, 1.3. Ayan. So hindi lang sila pumapalag sa mga nag-speed ng 1.4 kasi hindi ko alam kung anong gayuma yung pinapainom ng mga puncher na yun doon sa kalapate, nag-speed ng 1.4, 1.5. Ay, napakabibilis nun. Pero madalang yung 1.5 dito sa amin. Siguro nasa 1.4 lang, mga ganun yung pinakamabilis. 1.4 lang mahigit, walang nagwa 1.5. So kapag ka 1.5 mga kabi, titingnan nyo rin yung ano yung tawag dito? Titingnan nyo rin mga kabi yung speeda nung mga ibang kalapate na naglalaro nga. So kadalasan kasi mga kabi kapag ganyan, halos lahat sila nag-i-speed ng ganyan. So ibig sabihin mga kabi ano nga, kumbaga may hangin sa likod nila o tailwind. Tinatawag nila na napapadali nga yung race kapag ganyan. So kumbaga tailwind o yung natutulungan sila ng hangin sa likod nila na parang naitutulak sila pauwi nga. So kaya nag-i-speed ng 1.5 pataas yung ibon, ganyan. So dito sa atin pero sa ibang bansa kasi parang normal lang yung pag-speed ng 1.5 sa kalapate. So sa atin kasi madalang yung ganyan kasi nga sa hirap nga ng ano dito, kumbaga ng lugar. So bibigyan ko lang siya ng vitamins ngayon at hindi ko na siguro papakita sa inyo. Ito lang binigay natin. Bibigyan ko siya. So happy flying sa inyo. God bless.